Kajingle na, umpisahan na natin. Ang napa-assign po sa akin ay Ephesians chapter 4, verse 17 to 22. Okay? Mahaba-haba yan. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 17 to 20. Kamo na po, ang series nga po natin ay pinamagatang Grace to Everyone. Grace to Everyone. Ephesians chapter 4, verse 17. So I tell you this. Ayan, makinig kayo. Sinasabi na pala. So I tell you this and insist on it in the Lord. May bigat itong mensaheng ito. May bigat. Kasi ini-insist niya, sabi niya, insist on it in the Lord. Ibig sabihin ng in the Lord, may authority binigay sa akin ng Lord. Na-insist ito sa inyo. Ako ay sinusugundahan ng Panginoon. Sinasabi, sige, turo mo yan. Insist that. Because I gave you the authority to preach that. Parang ganun sabi kay Pablo. Si Pablo po kasi ang nagsulat ng aklat ng Ephesians. So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentile. Must no longer live as the Gentile do in the futility of their thinking. Verse 18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of ignorance that is in them due to hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Verse 20, that, however, parang sinabing, but, is not the way of life you learn. Pakita nyo, may contrast naman agad. It's not the way of life you learn. When you heard about Christ, and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regards to your former way of life to put off the old self which is being corrupted by its deceitful desires. Hanggang doon na lang po tayo. Lord, Ikaw po ang magpala sa pagkabasa ng iyong salita. Ikaw ang mangusap sa amin. Ikaw ang magbukas ng aming mga puso, Lord God. At Ikaw po, Panginoon, na magpaliwanag pa ng iyo pong magsalita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. So, mga kapatid, we have learned napakadaming beses at halos linggo-linggo natin na pag-aralan ng mga kapatid na dahil tayo ay ligtas. Bakit tayo naligtas? Dahil na kay Kristo na tayo, mga kapatid. Na tayo ngayon ay, mga kapatid, ay bago na. We are already been made new. At yung new creatures na yun ay fitted na para sa kaharian ng langit. Guess niyo, mga kapatid, ikaw ay hindi unfit. You are now fit in the kingdom of God. You are already a citizen of the kingdom of God. May isang citizenship ka na. And anong ginagawa pag tayo namatay na, mga kapatid? Pag tayo namatay, pinapalaya lang tayo dito sa katawang ito na pansamantala ay sumasakal sa atin upang itong katotohanan ito that we are holy, that we are fitted, that we are righteous ay tunay na sumambulat ang katotohanan ito. Paglapit natin sa trono ng Diyos. Kaya hindi pa makita minsan ang kabanalan sapagkat nababalutan pa tayo ng flesh. Amen, mga kapatid. Pero ang katotohanan na tayo ay nilikha ng bago ng ating Panginoon. Nilinis na niya tayo. Wala ng bahid, wala ng dumi. Kaya nga yung the greatest change has happened. Doon tayo ay niligtas. Everything is new. Nakasulat yan sa mga verses na yan. Pakita mo sis ang mga verses na yan. Hindi ko na po babasahin isa-isa sa inyo. Kaya po doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, alam natin ito lahat. If any man be in Christ, he is a new creation. Ano daw, mga kapatid? New creation na. Ano pong ibig sabihin ng new creation, mga kapatid? Ang new creation ay hindi yung nagdagdag lang ang Diyos ng bagong attributes, pero nandiyan pa din na lumang makasalanan tao. Hindi. Ang new creation ay isang bago nilalang at wala na yung dati. Parang ganito po, pag ikaw ay may owner at gusto mong lagyan ng aircon, tapos sasabihin mo, SUV yan. Hindi po magiging SUV ang isang owner na naligyan mo na ng aircon. Sapagkat mananatiling owner pa rin yung kahit dagdagan mo siya ng aircon. Ang SUV ay talagang meron kang bagong sasakyan, halimbawa BYD, iba na ang platform, iba na ang itsura, iba ang nagpapatakbo, iba ang engine, iba ang force na nagdadrive sa sasakyan, iba ang feel, iba lahat, because that is new, different from the old. At ganyan ang ginawa ni Lord sa atin. Mukha kang old, mukhang old ka, opo, huwag magtuturo. Pero
ikaw ay, in reality, when you were born again, you begin you. Ipinanganak ang bagong nilalang. Ay ano nangyari doon sa luma? Ang luma ay namatay sapagkat ang sabi ng Romans chapter 5, 6:6, ay nung namatay si Kristo, ay kasama ding namatay ang luma mong pagkatao. Tama mga kapatid? At si Kristo ba'y namatay na? Yes. At nabuhay na bang uli? Yes. Yan ay truth and that is reality. Ibig sabihin, truth and reality din, na yung luma natin pagkatao, namatay na, at nung nabuhay si Kristo mula sa mga patay, nabuhay din ang bago nilalang nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa tunay na kabanalan at katuwiran. Ikaw yun ngayon kapatid. Hindi na natin masyadong pagpukunan kasi yan naman ang sinasabi natin linggo-linggo. Pwede natin balikan lahat ang mga verses at yan ang katotohanan. Pero ang topic ko kasi ngayon, Ephesians chapter 4, verse 17. So tutuloy tayo mga kapatid. So sabi doon at sa pag-aaral ng aklat ng Epistle, lagi tinuturo ni Pablo lagi iniinsist ni Pablo na tayo ay may bago ng will. May bago na tayong mind. May bago na tayong puso. May bago na tayong kapangyarihan. May bago na tayong karunungan. May bago na tayong kaalaman. May bago na tayong perception. May bago na tayong pangunawa. May bago na tayong buhay. May bago na tayong inheritance. May bago na tayong relationship. Tama mga kapatid? May bago na tayong righteousness. May bago na tayong pag-ibig. May bago na tayong desire. May bago na tayong citizenship. Etc. etc. In short mga kapatid, may bago tayong buhay. Amen mga kapatid, hindi na tayo ang dati, may bago na tayong buhay. Kaya yung tinuturo na ibada, when we were saved, God gave us something new. No, hindi nagdagdag si Lord sa atin. Walang idinagdag si Lord sa atin. Anong ginawa niya? Inalis niya yung luma, nagbigay ng bago. Amen mga kapatid. Kaya hindi ka old na, kaya nga you still have the old nature, old sinful nature, sabi niya, ay naririyan pa, mali yun. It is foreign in the Bible, except in NIV. Kaya nga, nearly infallible version itong NIV na ito Sinasabi niya, meron pa tayong old sinful nature. No! Wala nang old sinful nature kahit tingnan nyo sa ibang mga translation, mga kapatid. But because God made a new creation in us. Amen mga kapatid. So ngayon, kung ako'y bago na, sasabihin ninyo, ay bakit ako'y ganito pa din? Abay, yan na, sabi niya, ayan. Ikaw bago na pala, bakit ako nagkakasala pa? Mga kapatid, tanongin ko, honestly. Kayong mga niligtas na ng Panginoon, di ba? Ang laki ng pinagbago sa inyong mga puso. Ang laki ng pinagbago sa inyong pananaw. Ang laki ng pinagbago sa inyong pagkakaunawa. Ang laki ng galak at saya sa inyong nararamdaman. Di ba ang laki? Pero nagkakasala ka pa din. Pero minsan may maling pag-iisip ka pa din. Pero minsan may maling diskarte ka pa din. Pero minsan may malis ka pa rin sa mga kapatiran mo. Pero minsan ikaw ay nakakatisod pa rin. Pero ikaw nagsasalita pa rin ng hindi ayon. Pero minsan, mga kapatid, parang hindi ka Kristiyano. Di ba mga kapatid? Kaya nga ang sabi ni Pablo, hubatin nyo yan. Yun ang sabi niya. Yun ang title ng ating message for today. Take off that old, filthy, dirty clothes. Take off that old, dirty clothes. So, ibig sabihin, bago ka nang nilalang, bagong ligo ka na, bango-bango ka na, isinuot mo pa din ang dating lumang damit na ipinantulog mo, ipinagtrabaho mo, ipinanglinis mo ng kubeta, etc., etc., ay di ipaglabas mo yung kay mabaho pa rin. Yun ang problema. Kaya ngayon, take off that old, dirty clothes. Yan ang title natin ngayon. Kasi yung dirty old clothes na yan ay smelly, mabaho, hindi magandang tingnan. Yan ang pinahuhubad ni Pablo sa mga taga-Ephesians. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 17, kasi nga sabi, hubad din nyo yan kasi hindi kayo yan. Suot nyo lang yan. Pero hindi talaga kayo yan. Sabi sa Romans 7 verse 17 at saka Romans verse 7 verse 20, it is sin that is in me. It is not I who do the sin, but the sin that is in me. Kita niyo mga kapatid yun, ano ba yung sin that is in me? Sin that is in the flesh. Yun ang nagkakasala. Pero ikaw, na bago nila lang, hindi ka na magkakasala. Bakit ka magkakasala? You have been made according to the image of God in His true righteousness and holiness.
Born from above, the seed of God from above. Paano magkakasala yung the one born from above? Hindi na magkakasala yun because that one that was born from above will go back again to the Father. So, amen mga kapatid, nananatili kang malinis. Nagkakasala yung iyong flesh, pero ang iyong tunay na pagkatao, nilalang the new creation in you can never sin. Pero kung gusto mong mahubad agad, mga kapatid, yung dirty clothes na yan, na nagsasabing, mabaho ka pa din, madumi ka pa din, tinitingnan ka ng tao according to your dirty clothes eh. Hindi kasi nakikita ng tao, ng mata na tao, yung katotohanan ng ikaw ay bago nila lang eh. Kaya pag sinabi, ay, born again yan, ganyan ba ugali niyan? At tinitingnan nila yung panlabas. Pero sabi ni Pablo, I no longer judge according to the flesh, but according to the Spirit. Ibig sabihin, nakikita ni Pablo, kung ikaw ay tumanggap kay Lord, ikaw ay banal, ligtas, at malinis. Kaya hindi pwedeng i-judge ang kapatiran mo according to the flesh. Kaya sabi ni Pablo, hubadin mo na yan. At kung gusto niyo bang mabilis na mahubad ito mga kapatid, ay di sabihin niyo kay Lord, kunin mo na ako, Lord. Ay hubad na agad dyan. Tama? Tama ba, Pastor? Ay pag sinabi ko, kinuha ka ni Lord, di iwan mo na yung nagkakasalang katawan mo at ikaw ay akit na sa kalangitan kung saan ikaw ay tunay na madi-display kung sino ka talaga. And ano yung sino ka talaga? Na ikaw ay bago nila lang na malinis at banal. Amen mga kapatid. Pero ayaw ko pa na maghubad muna dito ng gayon. Ang sabi ni Pablo, hubadin mo. Iyon. Hubadin mo. So meron naman pala tayo kakayanang maghubad. Kasi binigyan nga tayo ng empowerment kasi hindi na nga tayo bihag eh. Kung ikaw ay bihag, hindi mo mahubad yan. Kasi yan ang nature mo. Kung ikaw ay bulag, hindi mo mahuhubad yan. Hindi mo kasi maintindihan eh. At kung matigas ang puso mo, hindi mo mahuhubad yan kasi hindi mo tatanggapin. Pero ikaw ay bago na nila lang. Kaya sabi, hubadin mo iyan. Amen mga kapatid. So ngayon, ito yung attack ni Pablo sa verse 17. Ayan. Sabi niya sa chapter 4, verse 17, hanggang sa huli na ng aklat na ito, how to get rid of the old coat. Tinuturuan tayo paano alisin itong lumang damit na ito at paano i-accommodate yung bagong damit na dapat nating isuot. Yun ang buong point ni Pablo. Na doon sa first 3 chapter, we have learned the identity. We have learned the new man. We have learned our nature. Naintindihan natin, pinaliwanag sa atin. Pero ngayon, doon sa next part, we will learn how to walk according to that identity. Kung sino ka talaga. We will learn how the new man live. O paano mabuhay ang bagong nilalang na ito. So ngayon, pag pinagbalikan natin, pagbalik tanaw natin sa chapter 4, verse 1, sabi doon ni Pablo, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of your calling. Ipinapakiusap ko sa inyo na kayo ay mag-walk, lumakad according to your calling. At ano ba ang calling sa'yo? Ano ba ang called sa'yo? Ano ba ang tawag sa'yo ngayon? Ano ba tawag sa'yo? Banal. Ay di lumakad ka ng banal. Ligtas. Ay di lumakad ka na para kang ligtas. Tama mga kapatid? Holy. Ay di lumakad kang holy, mga kapatid. Mananampalataya. Ay di lumakad kang may pananampalataya. Yun ang tinatawag niya. Itong tawag sa'yo, ilakad mo yan. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya nga ngayon, sa Ephesians chapter 4, verse 17, ito na. Umpisa na tayo. So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. Huwag ka na ikang mabuhay tulad ng mga hintil, mga kapatid. Do not walk like the Gentile. Ang tanong, mga kapatid, are you still a Gentile? No! You are no longer a Gentile kasi tayo ngayon ay new breed na, mga kapatid. New creation na. Hindi na tayo Gentile, hindi rin tayo Jew. Nagkaroon ng third race, which is the body of Christ, the saved, the new creation, Christians ang tawag doon. We are no longer Jew. We have never been a Jew. We are not a Jew. We are no longer Gentiles. Dati mga hentil tayo kasi kung hindi ka Jew, dalawa lang, Hudyo at hentil. Pero ngayon nagkaroon ng patatlo, and that is the body of Christ. We are now a new
new group of people, so don't walk like them anymore. Huwag ka na ikaw lumakad. May nakikita mo ba kayong hentil, mga kapatid? Yes! Tama, mga kapatid? Eh kung hindi Jew, hentil. Eh kung hindi ligtas, eh di hentil pa rin. Kaya marami pa tayo nakikita, kaya ngayon sabi, ay huwag kang mabuhay na tulad nila. Huwag mo silang gayahin. Kaya yung unang principle na dapat makita natin dito, mga kapatid, na tayo ay already in a unique group. Unique ka, kapatid. You are the church of Jesus Christ, mga kapatid. Hindi ka Jew, hindi ka Gentile. Kaya alisin mo na sa isip mo yung pag-iisip na Hudyo. Kung ikaw may naging Hudyo, at alisin mo din sa isip mo ang pag-iisip mo na hentil sapagkat ikaw ay hindi hentil at hindi ka na Hudyo. So ngayon, mga kapatid, balik tanaw tayo sa Ephesians. Ano ba kasi yung itsura ng Ephesus? Nanggaling na po ako doon, hindi ko na ulit-ulitin. Pero ito po ang itsura ng Ephesians. Balikan na po natin ang Ephesians. Yung pong Ephesus sa Turkey is the most evil of all the cities. It is the most evil of all the cities. Sabi nga po ng ibang manunulat, it was the most evil city of all Asia Minor. Ang tawag po sa Turkey noon ay Asia Minor. But, may but ako, it was really a religious center. Sipin niyo yun? Center ng relihiyon. Pero pinakamasama, sentro ng relihiyon. Ay bakit? Ang daming templo. Nung nagpunta po kami doon, templo 1, templo 2, templo 3, iba't ibang klaseng templo. Ang daming Diyos-Diyosan. Ang daming Diyos. At ang pinakasikat doon ay si Diana. Templo ng ni Diana, kung tawagin ay si Artemis. Yun po ay goddess ng Ephesus na worship siya because she is a sex goddess. Nakarinig na kayo doon? Sex goddess. Punong-puno ng eunuch. Punong-puno ng mga priestess, babaeng priest. Bakit po? May mga temple prostitutes. Sa loob ng templo, may mga prostitutes. May singer, may dancer, at ang ginagawa na doon, orgy. Orgy ang ginagawa doon. Kaya nga, sabi ng isang writer, they worship was a kind of hysteria, kagulo. Ang pagsamba nila, people shout, music, dance, at saka they involve themselves in shameless sexual activity. Isipin mo yun, sumasamba, pero ang ginagawa ay orgy. But that is a center of religious activity, and yet that is the most evil place in Asia Minor during that time. Ano ginagawa pa nila? Mutilation, self-mutilation. Sabi nga ni Heraclitus, this is the darkness of vileness. The moral were lower than animals. Ako, ay at least ang mga aso, pagkatapos hiwa-hiwalay na. Ay doon talagang ang moral, walang mas masahol pa sa hayop. And the inhabitants of Ephesus were fit only to be drowned. Karapat-dapat lang daw na malunod ang mga taga-Ephesus. Imagine, mga kapatid, you are in that city and you are a small church. It's small few members of that church, mga kapatid. Ikaw ay sa parang isla na nasa gitna ng, isa kang isla na nasa gitna ng karagatan ng Echas. Kahit ikay mabango, pero na islang nasa kalagitnaan ka ng Echas, anong amoy mo? Amoy Echas pa din. Kasi nasa kalagitnaan ka nun. Ang matindi ito, mga kapatid, itong mga Kristiyanong ito, hindi inilagay doon na talagang save na talaga sila galing sa isang very holy place at inilagay sa kalagitnaan ng Ephesus. Hindi, mga kapatid. Itong mga Kristiyanong ito, yung nanggaling mismo doon sa Ephesus, kung saan yun ang buhay nila dati. Yun ang kanilang paniniwala dati. Yun ang kanilang lifestyle dati. Yun ang gusto nila dati, and yet, nung sila tinawag ng Panginoon, sila nasiklod. Pero mga kapatid, masisisi mo ba sila na mamuhay pa rin ang ayon doon? Kasi luma pa rin ang kanilang pag-iisip. Kasi napapalibutan sila doon, at doon din sila galing. Kaya ngayon, nasabi sa kanila ni Pablo, ay nako, you got to be different. Dapat maging iba ka. You cannot walk like how they walk. You must walk differently. Hindi mo pwedeng gawin yung mga ginagawa nila, kapatid. Tayo, mga kapatid, nung naligtas, di ba tayo hindi naman nanampalataya dati? Kung ano-ano rin ginagawa natin, at nung tayo naligtas, tayo inalis sa grupo ng hindi mananampalataya. Naandun pa rin tayo sa grupo ng hindi mananampalataya.
Pero anong gagawin natin mga kapatid? Now, we should walk differently according to our calling. Hindi na pwede yung dati mga kapatid. At ang maganda rito mga kapatid, hindi tayo binibigyan ng isang salita lamang na hindi natin kayang gawin mga kapatid. God has empowered us by His grace. Hindi kanya binigyan ng isang salita at pinagagawa sa isang bagay na alam naman niyang hindi mo kaya mga kapatid. No! Binigyan ka muna ni Lord ng kalakasan, kapangyarihan at kagustuhan para malakaran mo ang mga bagay nito na gusto niyang ipalakat sa iyo na maglalayo sa iyo sa karumihan, nagmaglalayo sa iyo sa kapamakan. Yun naman ang mabuti sa atin Diyos. At yun ang sinasabi dito sa Epesos na ito, na sila'y binigyan na ng kapangyarihan, binigyan na ng karunungan, kailangan lang muna maunawaan. Kailangan lang muna matanggap ang katotohanan. Yung kasi ang problema sa marami, alam mo na ikaw si Superman, hindi mo lang matanggap na ikaw si Superman. Akala mo ikaw pa rin si Darna. Ay! Hindi, si Superman ka. Kasi nga yun ang in-inculcate sa'yo, yun ang ibinaon sa isip mo at yun ang nakikita mo. Pero kailangan magkaroon ka muna ng kaunawaan at pagkakaunawa. Kaya nga mga kapatid, eto tandaan nyo, na ang salvation, ang kaligtasan natin, first of all, change of mind. Nung tayo niligtas, ano ang requirement sa atin? Repentance and faith. Ano ba ang meaning ng repentance? Pagbabagong isip. Yun ang meaning ng repentance. Repentance and faith. Pagbabagong isip. Turn around 180 degrees doon sa mali. Binago mo ang isip mo. Faith, pananampalataya. Di ba, involve also the mind? You have to believe. To be assured of things you do not see. Kaya nung ikaw naligtas, nagrepent ka, nagsabi mo, hindi pala ako maliligtas sa aking mga gawa. Ikaw lamang pala, Jesus, ang aking kaligtasan. That is repentance. Sinasabi, ako'y magbabait lang at ako'y maliligtas. No! Ang repentance ay intindihin mo na hindi magagawa ng iyong kabaitan ng iyong kaligtasan, kundi yung si Jesus lamang ang tanging pag-asa mo sapagkat siya ang mabait at siya ang gumawa ng para sa iyo na daan sa kaligtasan. That is repentance. The change of mind. Sabihin nyo nga, change of mind. Metanoia. Metanoia. Salvation, first of all, is a change of mind. Kaya nga, new thinking process. Salvation is a change of mind. Kaya nga, mga kapatid, if we kaya lagi nating inuulit-ulit ito, that we must change our mind before we can change our experience. Tama mga kapatid? Kailangan baguhin mo muna ang isip mo, bago mababago ang karanasan mo. Ba't ako lagi na lang ang mahirap? Kasi siguro ako pinaparusahan ng Diyos. Ako lagi na lang ang may sakit. Siguro ito'y sumpa ng Diyos. Mga kapatid, kung yan ang nasa isip mo, mga kapatid, hindi magbabago ang kondisyon ng buhay mo. Isipin mo muna ang pagmamahal ng Diyos. Ako ay mahal ng Diyos at iniibig ng Diyos. Hindi niya gusto ang pahirap at sakit at karamdaman para sa atin. Bakit? 2,000 years ago, on the cross, by His wounds we are healed. 2,000 years ago, nang naglakad siya sa Israel, He became poor so that I might become rich. Dapat yun muna, mabago mo sa isip mo. Bago mo maranasan ang pagkasiso sa buhay mo, baguhin mo muna ang isip mo. Ilagay mo muna ang pananampalataya mo sa salita ng Panginoon. Then you will experience. Amen mga kapatid. Before you must first have a change of mind before you can have the change of experience. Amen mga kapatid. Hindi pwede yung gusto ko munang maranasan kung talaga totoo yan bago ko maniniwala. Hindi pwede yun. Hindi pananampalataya yun mga kapatid. That's not faith. And faith does not work that way. Kailangan faith muna bago ang experience. So, ito, dahil doon sa mga principle na ito, kaya ang sabi ni Pablo, ito na. Kaya ito na sinabi ni Pablo. Dapat muna palang magkaroon ka ng daanan mo ito natin sandali. Dapat magkaroon ka muna ng pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan. Kasi iniisip natin, ang kasalanan may maliit, may malaki, may gitna. Ang kasalanan nababayadan. Ang kasalanan nababawasan. No, mga kapatid, ang kasalanan ay hindi maliit at malaki. Ang kasalanan ay hindi nababayadan. Bakit? Kahit anong gawin mo, hindi mababayadan ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ay isa lang ang pwedeng ibayad at ang dugo ni Jesus. There is no forgiveness of sin unless there is a shedding of the blood. And whose blood? Only the blood of the Lamb of God. Amen. Kailangan mabago mo ng pananaw mo sa kasalanan. You must think differently about God. Yun na nga sinasabi ko kanina. You must know that there is grace of God. Ako'y pinagkakalooban ni Lord ng ganito. Dahil ako'y mabait at karapat-dapat, no. Binibigyan ka ni Lord ng biyaya dahil sa kanyang pusong mapagbiyaya. Dahil gusto kanyang biyayaan. Ako'y talagang galit siguro sa akin ng Diyos. Ang Diyos hindi na magagalit sa iyo. Bakit?
Naibos na niya ang lahat ng galit niya kay Jesus on the cross. Kaya ngayon, tatagapin mo na lang ay pure na pag-ibig ng Diyos. Walang bahid ng galit. Kung ang character of God is there is wrath for justice, but there is love on the other side, tatanggapin mo na lang is love. Bakit? Yung wrath at justice na andun na tinanggap na ng katawan ni Jesus for you, for us. So dapat magbago muna ang pananaw sa iyong isip. You must think differently na si Jesus ay hindi isang batang naka-peace be with you lang, na nasa ganito kaliit at sumasayaw. Dapat matanggap mo, kapatid, yun. Sapagkat si Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen, mga kapatid. Hindi siya nanatili nakapako sa krus. Siya ay umahon mula sa mga patay at siya nakaupo ngayon doon sa kanan ng trono ng Diyos. Babalik siya bilang ating hari. Amen, mga kapatid. Ano ba, mga kapatid? Kaya dapat magbago tayo ng pag-iisip. Kaya ngayon, ito ang kondisyon ng mga pagano doon sa Ephesians. Roman number 1, the condition of the unregenerate. The condition of the unregenerate. Ano ang kondisyon ng mga unregenerate? Ibig sabihin, ano ang kondisyon ng hindi saved? Kasi nga sabi niya, yung mga Ephesians na ito, na huwag niyong gagayahin ng lakad. Ito yung mga hindi ligtas, huwag niyong gagayahin, sabi. Dito na lang, ito huwag niyong gagayahin. Ito yung mga hindi ligtas. Ito yung kanila. Kaya ang sinabi ito, they, hindi you. They. Malinaw na malinaw ito. Nung ang sulat na ito ibinigay sa mga Ephesians, hindi sinabi you. They. Sila. But you were like them before. But now you are different. So they, ito yung they. They used to walk. So ito number 1, futility of the mind. Futility of the mind. Futility of the mind. Ano nga yung verse na yun? Sabi dito ay? Sabi natin. I tell you this and insist on the Lord that you must no longer live as the Gentiles do. In the futility of their thinking, kita nyo ang pamumuhay nila nagsimula sa isip. Bago ang lahat, pag-iisip muna. Futility of the mind. Ano ba yung meaning ng futility? Tingnan natin ang definitions. Futility. From the Greek, mataiotes. Ano? Mataiotes. Yan na nga, mataiotes. Meaning, ano meaning nun? Emptiness, vanity, worthlessness, especially thinking and pursuit that seems meaningful but void of truth and spiritual life. So, walang laman, walang saysay, walang halaga, ang iniisip na ginagawa, akala natin ay may kabuluhan, akala may mahalaga. Pero yun pala yung walang katotohanan, walang saysay, walang value spiritually. Yun yung meaning ng futility. Ano ngayon ang sa tingin ninyo ang pinagagagawa nilang futile? Ay di, of course, sa atin, parang interpretation agad natin, sasabihin natin, if you reject God, nothing to do with God, or yun yung outright futility. Kung ikaw ay ayaw mo sa Diyos, tapos ang ginagawa mo makamundo lang, ay futility. Tama yun, di ba mga kapatid? Pag makamundo lang ginagawa mo, ay tama, futility yun. Bakit? Kasi nga sabi ni Solomon, mga kapatid, what do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Sis, nakandyan ba? Futile yun, yan. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Abay, all these are meaningless pala eh. Ay lahat pala ng ginagawa mo under the sun ay walang kabuluhan, mga kapatid. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang lahat ng effort mo ay meaningless. Bakit? Ay sapagkat lahat ng effort mo naman dito sa mundo, hindi mo naman pwedeng dalhin sa hukay. Hindi mo naman madadala sa hukay at tagumpay mo, ay hindi mo madadala sa hukay. Alam nyo, madadala nyo lang sa hukay? Pustiso nyo. Kaya kung kayo mag-i-invest, sa pustiso kayo mag-invest. May mga dentista tayo dyan, mag-invest. Madadala nyo sa hukay yan. Ang mga anak nyo, hindi pag-aagawan ng pustiso nyo. Hindi pagpaparti-partihan ng pustiso nyo. Ayun pa yung pag may ginto. Kaya huwag ka magpapagawa ng pustiso may ginto. But jokingly aside, mga kapatid, sabi dito, mga kapatid, kung wala kang Panginoon, all your work here is meaningless. So, kung ang plano mo lamang sa mundo is to live
work, and die, then your life is meaningless. At yan ay nagsisimula sa isip. Nasa pag-iisip yan, mga kapatid. Kaya nga, dapat baguhin natin ang isip. Pero, going back to the context ng ating pag-aralan, nasa Ephesians kasi tayo. Bumunta tayo doon sa Salmo. Pero, punta tayo sa Ephesians. Ano ba yung kasi yung pinaggagawa ng mga Ephesians? Aba, isasabi ko kanina, kung wala kang Diyos, meaningless. Aba, huwag mong sasabihin, walang Diyos sa mga taga-Ephesians. Madaming Diyos yan. Diyos kabi-kabila. Bawat kanto magkakaibang Diyos, kaya huwag mong sasabihin, meaningless ang ginagawa nila. Kasi lahat ng ginagawa nila ay patungkol sa kanilang Diyos. So, hindi meaningless. Aba, tingnan muna natin, paano naging meaningless ang mga gawa ng mga hintil? Basahin po natin, mga kapatid, dito sa Romans chapter 1, verse 21. Ayan o, for although they knew God, alam naman nilang may Diyos they neither glorified Him as God, ay hindi napapabalik sa tunay na Diyos. They neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, kasi hindi napapabalik yung kanilang lahat ng gawa doon sa tunay na Diyos. But their thinking became futile. Ayan, and yung word na futile, meaningless. And their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fool and exchanged the glory of the immortal God for the images to look like mortal human being and birds and animals and reptiles. Gumawa ng Diyos-Diyusan. Gumawa ng bato, ng semento, ng bakal, ng kahoy, nakahawig ng isang bagay na nilikha at sinamba at sinabing yun ang kanilang Diyos. Walang halaga, walang kwenta ang lahat ng kanilang mga ginawa sapagkat walang laman na may value ang kanilang pag-iisip. Ang resulta pa nito, therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts. Sa halip na maging banal, lalo naging marumi. At ibinigay pa ng Panginoon, kung ang puso niyo puno ng karumihan, i-exercise nyo ang inyong karumihan, lalo nang sumama, lalo nang naging madumi. Kaya nga yung templo ni Diana, hindi para maging banal ka pag pumunta ka doon. Nako, sexual orgy ang nangyayari doon. Karumihan, the most evil place. Kaya nga nangyari ngayon, sabi dito, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Pinalubha, winasak ang katawan. Bakit ang Gentile ay futile thinking? Because they have many gods but no real God. Maraming nga sa Diyos pero wala ang tunay na Diyos. Kasi sabi na Efeso, chapter 2, verse 12, in time past tayo din, mga kapatid. Kahit sumasamba tayo, makinig kayo, mga kapatid. Tayo ba'y pinanganak na walang sinasamba? Ako, nung anak ko, bata pa ako, ako'y nagsisimba na. Pero nung ako pala ipinanganak na hindi ko pa kilala ang Panginoong Jesus, Ephesians chapter 2, verse 12, in time past, we are separated from Christ. And with no God. Because we are separated from Christ, we have no God. Kahit marami kang Diyos na sabihin, as long as you are separated with Christ, you have no God. Ephesians chapter 2, verse 12. Hindi po ako nagsasalita niyan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, baliwala pala lahat ang ginagawa namin noon. Baliwala pala yung pagparaparada namin noon. Baliwala pala yung pag-orasyon namin doon. Baliwala pala yung pag-aalay namin. Baliwala pala yung pagluhod-luhod namin. Baliwala pa lang lahat, baliwala pala yung ginawa ng kaibigan namin na hindi na nag-asawa at naglingkod na doon. Baliwala pa lang lahat yun because all of it is futile, worthless, meaningless. Because you have no God. As long as you are separated with Christ, you have no God. Kasi sabi ng pakinggan natin, mga kapatid ito, Jeremiah chapter 10, verse 3 to 5. Jeremiah, yan. For the practices of the people are worthless. Ano daw ang worthless? Yung practices. They cut tree out of forest, and craftsmen shape it with chisel. They adorn it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails, so it will not totter like a scarecrow in a cucumber field. Their idols cannot speak,
They must be carried because they cannot walk. Do not fear them, they can do harm, nor can do any good. Isipin nyo, gumawa ng bato, gumawa ng semento, gumawa ng kahoy, ipinarada. Bakit? Hindi kasi makalakad eh. Mga kapatid na nanonood sa akin, hindi ko po plano na kayo ay saktan, hindi, with due respect. It is not my intention to make offense. But this is the truth, mga kapatid. Why is this message here? Because this is the love of God. Because God wants to touch you. Because God wants to open your mind and your heart so that you will know the truth. And the truth is, Jesus is the only way. At kung anumang paraan meron ka na alam mo, that is futile, that is worthless. Walang kwenta. For the practices of these people are worthless. Worthless, walang silbi. Hindi ka dadalhin yan sa anumang kabutihan. Ang pag-asa mo, mga kapatid, yan ang iyong, dyan ka magiging banal sa pagpapahagupit, sa pagsampa ng iyong kamay sa krus na fake, at sa pagpapasa ng krus na yan, sa palagay mo, dyan ka magiging banal, tapos pag may pumatong sa iyo, sisipain mo. Sa iyong pagpahagupit, tapos pag may nakihagupit sa iyo, susuntukin mo. Kapatid, that is worthless. That is worthless. At ito ay, this message, ito mga kapatid, is not intended to harm someone, but this message is because the love of God. Dahil sa biyaya ng Diyos, gusto kanyang iligtas, mga kapatid. Sabi ng Isaiah chapter 44, verse 9, all who make idols are nothing. Hindi man ako sumasamba dyan, ako gumagawa lang. Ay nothing eh. All who makes idol are nothing. So hindi lamang pala yung process, hindi lamang pala yung activities, hindi lamang pala yung pagsamba, kundi yung gumagawa nito ay considered nothing. You are nothing. Napakasakit masabihin na you are nothing. Napakasakit ng maraming kapatid na ang turing sa iyo ng Diyos ay you are nothing. But salamat sa Panginoon. Nung tayo niligtas niya, we are not just nothing. Tayo binigyan niya ng value more, just like how He valued His Son. Sapagkat binili tayo ng halaga na dugo ni Jesus na wala nang kasing halaga. Binigyan niya tayo ng pag-ibig na katulad ng pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. You are valued member of His body. Pero as long as you are part of this old Ephesian group na pwede natin ibigyan ng parallelism sa today's modern society na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, you are nothing. And the things they treasure are worthless. Oh, isipin nyo, pati yung binibigyan yung halaga ay wala naman palang halaga. Ay, ako yung nagbibigay ng halaga sa aking mga ari-arian o sa aking mga sing-sing, sa aking mga kwintas, ay that is still considered nothing. Those who would speak up for them are blind. O, tama yung mga depender ng mga ito. Yung mga taga-depend. Yung mga nangangaral at ipinagtatanggol pa rin ang maling katuroang ito, they are blind, bulag. They are ignorant to their own shame. Pagdating ng araw, mapapahiya. Bakit? Lalabas ang katotohanan. So, therefore mga kapatid, idols are man-made. Gawa lang ng tao eh. Powerless yan. Worthless. At yung mga practices para sa kanila ay worthless practices. At yung mga nagpa-practice ng ganito are also worthless. Sakit mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa mga taga-Ephesians, ay kayo ligtas na, huwag kayong gayaan. Kayo din mga Kristiyano na nakarinig na ng mabuting balita, huwag kayong babalik dyan. Huwag kayong mag-practice ng ganyan because that is worthless. Bakit ito worthless? Sabi kasi sa Acts chapter 17 verse 29, abay yung infinite God inireduce nila sa isang maliit na bagay Sa Acts chapter 17 verse 29, we should not think, Acts 17:29, that the divine being is like gold or silver or stone. Abay, infinite God. Hindi yan gold, silver or stone. An image made by human design and skill. Gumawa ka lang naman ayon sa iyong katha.
sa iyong pagkakaunawa, tapos sinabi mo yan ng Diyos. Yung ginawa mong yan, ayon lang sa iyong katang-isip. Yan ang sabi. Yung sinasamba mong yan na estatwa, rebulto, o ano man, ayon lang sa iyong katang-isip yan. Hindi yan ang Diyos, sapagkat ang Diyos hindi mo kayang ilagay ang kanyang tunay sa iyong pag-iisip. Hindi mo ma-describe. Because He is an infinite God. Pwede bang ilagay ang buong Pacific Ocean sa isang basong tubig? Di ba hindi? Kaya nga katang isip mo yan. Likhang isip ng tao lang yan. Walang kabuluhan, kaya walang katotohanan. At ang resulta nito, moral degradation. Romans chapter 1 verse 24. Mamaya natin didiscusin yan. Sa halip na kabanalan, sa halip na benefit, sumamba ako para ka mapagpala. Sa halip na benefit, anong ang daladala mo pagkatapos? Sumpa. Sumpa. Kasi moral degradation. Kaya ang thinking nila ay meaningless. Amen, mga kapatid. So, yun sa mga taga-Ephesians, mga letter to the Ephesians na sumasamba sa, napapalibutan ng mga hentil na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong lalakad na tulad nila. Pero, may sulat din si Pablo na futile thinking din para naman sa mga taga-Galatian. Didiscusin natin yung mga, dadaan natin ng isa lang, bagamat nadaanan na natin. Ano ba itong mga taga-Galatian? Legalism naman. Bumalik naman sa legalism. Bumalik naman sa mga gawa ng kautusan kasi sila ay mga Hudyo. Ligtas na, Kristiyano na, pero bumabalik naman sa pagiging Hudyo. Inom naman sa kautusan. Kaya ang sabi ni Pablo, ay yung mga pag-iisip ninyo mga taga-Galatian ay worthless. Ay si Pablo na nga sabi mismo, Philippians chapter 3 verse 8, sabi niya, all that I have gained, because I am a Jew, the Jew of all the Jew. Lahat ng aking pagpupursigi, nagawa at na-accomplish, I consider them all garbage. Worthless. Ano pa? Sabi niya, yung mga Hudyo na they follow the law strictly. Huwag ka kakain ng tulingan. Huwag ka kakain ng tambaol. O huwag ka kakain ng walang kaliskis. Huwag kang magtatrabaho ng Sabado. Huwag ka. Puro wag. 630 na wag. O di ka mga kapatid, akala nila sa pagsunod doon ay sila ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ay futile or worthless mga kapatid. Bakit mga kapatid futile or worthless? Kasi the law is not meant to save you. Ang kautusan ay hindi tinalaga para iligtas ka. Ang kautusan ay naandyan upang ipakita ang iyong kakulangan. Romans chapter 3 verse 20. Kayo na magbasa mga kapatid. Romans 3:20. The law is not intended for you to be saved. It is intended to show how sinful you are. Ay wag na tayong gumaya sa mga Hudyo na 613 law. Sa 10 utos na lamang ng Diyos. Marami sa atin ngayon pa din, ay ako na ngayon nakakatupad sa 10 utos ng Diyos. Hindi nga. Talaga nga. Hindi. Nasisinungaling ka. Pagpalagay na natin. Nakakasunod ka sa 10 utos ng Diyos. Sinabi na rin yan yung kabataan na nakapag-usap kay Jesus sabi ni Jesus, hindi, benta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin, hindi niya nagawa. Kasi totoo lang, hindi naman niya nagagawa Ay, pagpalagay na natin. Nakakasunod siya sa 10 utos sa Diyos. Pero hindi pa rin yung kaligtasan. Bakit? Sapagkat hindi mo magagawa at tutupad kahit 10 utos ng Diyos. Romans chapter 3 verse 20, the law was meant to reveal sin, not save, and no one could perfectly keep the law. James 2:10. No one could perfectly keep the law. Walang makasusunod sa 10 utos man lamang. Love God. Number 1 pa lang. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kaya mo yon? Abay, hindi. Palagay ko naman. And no one can obey the law. Ang maganda nito mga kapatid, bakit ba futile yun? Kasi pinipilit nila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Doon sila maliligtas. Samantalang napakaganda ng balita that Christ already fulfilled the law for us. Si Kristo lang ang nakasunod, si Kristo lang ang nakatupad, si Kristo lang ang gumawa ng kautusan. Bakit mo pipilitin pa? Nasasabi kayo maliligtas sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Ang kailangan mo lang, panampalatayanan yung ginawa ni Jesus. Mine. Change of mind. Faith in God. Baguhin mo pag-iisip mo, it's not by you, but by Christ alone. You are saved. At kung ano man ang ginagawa mo, outside of that, futile, worthless. Because no one could completely keep the law.
Romans 6:23, Christ fulfilled the law. Pinulfill din ni Christ ang law. For whom? For what? Why? Para tayo makatanggap ng kanyang grace. Ang kaligtasan is not a reward. Ang kaligtasan ay biyayang kaloob ng Diyos. Ba't ka naman i-rewardan? Ano ba nagawa mo? Wala naman na. Ano bang na-contribute mo? Sa kaligtasan mo, wala naman na. Kaya ang kaligtasan ay by grace. It's not a reward. Philippians chapter 3 verse 9, sabi nga dito ni Pablo, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. So if your righteousness is by work, useless, futile, meaningless. Amen? Therefore, mga kapatid, yung futile thinking leads both the idol-worshipping Gentile and the law-trusting Jews in the Galatian from salvation. One is lost in false God, the other is lost in false confidence. Time out. Pwede kong bukas natin tuloy. Kaya nga sabi ni Pablo, don't be like them. Don't be like them. Hindi itong tinuro sa inyo. Because only through faith in Jesus Christ, not idols, not the law, can a mind be renewed and heart transformed, and the soul is saved. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo yun. Ang katotohanan now is, for us, is Corinthians chapter 2, verse 16. I have the mind of Christ. You have no more futile thinking. Sabihin nyo, hindi futile ang thinking ko. I have the mind of Christ. Kailangan makuha natin yung, maintindihan natin yun. I have the mind of Christ. 2 Corinthians chapter 2, verse 16. Next, pangalawa mga kapatid. Next verse. Anong sabi sa next verse? Hard and hard. Sabi doon, they are darkened in their understanding. Yan. Hindi nila maintindihan eh. Madilim sa kanila. They are darkened in understanding and separated from the life of God. Because, dahil sa ignorance. Bakit naman may ignorance? Due to hardening of heart. So ano ang buod? Anong pinakaugat? Hardening of heart. Kaya ang kanilang understanding ay madilim, kaya sila ay ignorant, ay because their heart is hardened, matigas ang puso. Si James Harden, hardened heart. Ano ang meaning ng hardened heart? Refers to spiritual condition where a person becomes insensitive, unresponsive to God, especially to His truth, His presence, and His moral guidance. Hindi ba unawaan ang tunay na Diyos kahit gawan pa ng Diyos ng himala? Kahit pa sa harap-harapan niya may himala, sasabihin niya, walang himala! Patay na. Walang himala pa rin eh. Kaya, because their hearts are hardened due to, hindi pa rin naman nila maintindihan dahil sa hardened heart. Ngayon, balikan natin ito ng sandali ng mga kapatid. Makikita natin dito, nag-umpisa muna yung hardening of heart bago yung understanding. So, kung maintindihan ba ng mga taong ito, mabubuksan na kanilang isipan? Yes. Tatanggap pa sila? Yes. Pero ba't hindi nila maintindihan? Kasi harden ang puso. In short, kaya mo naintindihan ng kapatid dahil hindi po ni Lord ang puso mo. Amen mga kapatid. Kaya ka ngayon narito at naintindihan dahil una muna, hinipo ni Lord ang puso mo. Pinalambot muna ang puso mo. Tingnan natin ito mga kapatid. Mark 6 verse 52. Sabi dito, for they had not understood above the loaves. Their hearts were hardened. So ito ay patungkol doon sa mga 5,000 na pinakain. Nakita nilang himala, pero hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan yung himala eh. Kasi ang mga puso nila, harden. Matigas ang puso nila. John chapter 12, verse 39 to 40. Tingnan din natin ito.
He has blinded the eyes and hardened their hearts, so they can neither see with their eyes nor understand with their hearts, nor turn, and I would heal them. Matigas ang kanilang puso para hindi nila maintindihan. Kahit nakikita nila, hindi nila maintindihan. Kasi pag naintindihan nila, sila ay hihingi ng tawad at sila ay lalapit at pagagalingin. O, tingnan din natin to. Kaya nakita natin yung hardened heart leads to spiritual blindness and unbelief. Hindi baligtad, hindi reverse. Hindi muna unbelief, then hardened heart. No, hardened heart muna. Kita natin mga kapatid. Kaya sila unbeliever because their hearts are hard. Acts 28 verse 27. For this people heart has become callous. Ibig sabihin hard. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts and turn, and I would heal them. Napakabait ng Diyos. Tapos pagka ito yung nakaunawa, pagagalingin pa din. Pero matigas ang puso nila, kaya hindi nila maunawaan. Their hardened heart lacks understanding. But if their hearts are softened, then they could be turned and healed. Therefore, mga kapatid, sinasabi dito na yung hardened heart ay nangunguna, it precedes. It is the cause of spiritual blindness and dullness and understanding. But, hardened hearts will prevent you from understanding. But, when God soften the heart, understanding will follow. So, anong ibig sabihin ito mga kapatid? When understanding follows, repentance will follow, transformation will follow. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Ipakita mo niya kapatid. This only affirms. Yan. Therefore, when God soften the heart, understanding follows, enabling repentance and transformation. This affirms the grace-based truth that receptivity to God is a work of the Spirit, not just mental effort. Nakuha natin mga kapatid yun. Na ang kaligtasan natin ay talagang biyaya ni Lord. Hindi lamang talagang babaguhin mo yung isip mo para maintindihan mo. You cannot do it unless God touch your heart. Amen mga kapatid. Anong verse natin dyan mga kapatid? May sa Ezekiel chapter 36 verse 36. God has given us a new heart. John chapter 5 verse 20. He has given us understanding mga kapatid. So kasi nga, bakit kapatid? Kasi nga we are dead. Meron na kayo nakitang patay na naka-respond. We are blind. May nakita na kayong bulag na pinakita mo kapatid. Basahin mo to. Ay bulag nga. Meron na kayo nakakitang bihag na nakalaya sa pamamagitan ng sarili niya. Wala. Patay, bulag, bihag. O paano itong mga tao itong makakaunawa? Ay patay, bulag, bihag. Unless someone rescue them, lift them up, raise him from the dead, touch his heart, and freed him from the bondage of the enemy. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo nakakaunawa, kaya tayo nakaligtas ngayon, kaya ang puso mo'y malambot, binigyan ka na ng Diyos ng bagong puso, ay dahil siya muna ang kumilos. Kaya yun ay grace, yun ay biyaya ng Panginoon. Kaya nga, salamat na lang Lord, hinipo mo kami. Thank you Lord, hinipo mo kami. From the foundation of the world pala, alam na ni Lord kung sino kanyang hipuin. Hinipo mo kami, Lord. Salamat. Pero we preach. That's why we preach. That's why we evangelize. Kasi ang paraan para ang tao tumanggap, dapat marinig niya ang mabuting balita. Tama, mga kapatid? That is the way for us now. But is it the only way? Hindi, mga kapatid. Bakit? Papakita ko sa inyo na si Pablo, wala naman nag-preach sa kanya. Wala naman nangaral kay Pablo. Aba, sino mangangaral kay Pablo? May lakas loob. Naghahanap nga siya ng papatayin. Sige, mangaral ka kay Pablo. Hugot ulo. Nagtatago ka nga. Binabahay-bahay nga ni Pablo. Mangaral ka kay Pablo. Pero hindi lang yun ang paraan. Hinipo ng Diyos si Pablo sa daan. On the way to Damascus. He showed himself. He touched the heart of Paul. At nung nalahipo na ni Lord ang puso ni Pablo, meron na ngayon pinadalang mga ngaral upang lalo pa niya mga lugar. In fact, walang nangaral sa kanya. Sa totoo lang, mga kapatid. Pinag-aaralan na natin yan. Ang itinuturo ni Pablo ay galing direkta mula sa Diyos.
I did not receive this from any man. Yun ang sabi ni Pablo. I received this revelation from God. Palakpakan natin ng si Panginoon. Kaya talagang it is grace. Si Pablo ba karapat-dapat? Hindi. Siya nga ang pinaka-worst of all the persecutor eh. Pero in yet, God touched the heart of Paul by himself, Christ showing himself to Paul on his road to Damascus, on his road to kill the servants of God. Kaya tayo ay nangangaral, pero ang Panginoon may paraan pa din kanya. So, salamat po sa Panginoon sa iyong biyaya sa amin. Pangatlo, mga kapatid, meron pa akong isa example, si Nasir Sadiki. Kilala niyo si Nasir Sadiki? Yung taga dyan sa may Anangilas? Hindi, si Nasir Sadiki, isang popular, preacher sa TV. Siya ay dating Muslim. Walang nangaral sa kanya, nag-reveal sa kanya si Lord in his dream. Nagpakita, and then, yun na nagbukas sa kanya ng puso niya para matanggap niya talaga ikaw ang tunay na Diyos. And then, nung natanggap na niya na si Jesus talaga, ang tunay na Diyos, doon na siya binigyan ng maraming revelation. Amen. Kaya, mga kapatid, it is by grace. It is truly by God's grace. Kaya huwag tayong gagaya sa mga huwag na kayong gagaya doon, huwag na kayong babalik doon sa mga futile thinking para hindi maging matigas ang puso. Darkened understanding, ito na resulta ng futile thinking at saka yung hardened heart, spiritual blindness. Yung mga unbeliever ay nandun sa spiritual blindness, hindi nila maintindihan ang divine truth. Kahit meron ka kahit sabi ka na nasabi, paliwanag ka na ng paliwanag. Alam niyo, ang daming napapanood kami sa YouTube na debate. Sabi nga ng anak ko, ayan naman hindi talaga tatanggap. Kasi talagang bulag yan. Ang pag-iisip niya talaga ay blinded na. Ay talagang kahit anong explanation, kahit anong malinaw na paliwanag from the Bible, lagi may excuse. Laging mayroon kanyang sariling explanation na magko-contradict doon sa napakalinaw na itinuturo sa kanya. Kasi nga, bulag na eh. Ang kailangan muna, hibuin ni Lord itong taong to. Kaya pag tayo nagpe-pray, pag-pray muna natin na, Lord, touch the heart of these people. Kami po'y kakusapin namin, mag-evangelize kami, touch the heart of these people. Kaya kung kayo naririto, kayo nanonood, Lord, salamat po sa paghipo mo sa puso ng mga tao. Ay, kung hindi ka naman hipuin, baliwala lang ang mapapanood mo. Baliwala din lang ang mapapakinig mo. Baliwala ang anumang paliwanag. But again, thank you, Lord, because you have given us understanding. Hallelujah. Number 4. Ito, matindi. Ano ang resulta? Being alienated from God. Yung nalayo ka sa buhay ng Diyos. Yung hindi mo ma-experience ang tunay na Diyos. Wala kang spiritual experience. Akala mo, umi-expect ka ng mga pagbabago, pero wala kang tunay na experience. Spiritual ignorance. Ignorance of salvation, ignorance of God, ignorance of the love of God, ignorance of Christ, ignorance of finished work, no real God in life. May experience sila, spiritual, galit, rather than mercy. Ano ibig sabihin ng galit? Because of yung ignorance nga nito, yung kaaway na kumikilo sa buhay nila, pag pinapahirapan sila, inaalipin sila, binibihag sila, bagay araw-araw na may sakit. Pag may kaunting sweldo, dadalhin yung sweldo sa pagamutan dahil may sakit. Bakit ba kung kailan mag-aayos na ang buhay, magkakaroon ng trahedya, magkakaroon ng sakuna? Hindi po Diyos ang gumagawa doon. Hindi po yung gawa ng Panginoon, sapagkat hindi ganun ang gawa ng Panginoon. Yun ay gawa ng kaaway. Pero bakit hindi mo ma-experience ang Panginoon sa buhay mo because of this blindness? God, sabi niya, given over to the depravity of their mind. Hindi makakilos ang Diyos sa buhay nila. There is no real experience. Instead of the divine intervention, left with the work of the devil. There is no joy. Samba na samba, pero walang kasayahan, walang kagalakan. There is no presence, and there is no spiritual fruit. Paano nangyayari sa ating mga believer na? Nangyayari pa ba to? Meron. Kapatid, malungkot masabihin, maraming mga kapatid natin ang parang walang Diyos.
Parang walang Diyos. Yun yung spiritual, yun yung alienation, parang walang Diyos. Pag may problema, iyak dito, iyak doon. Kanino ka dapat tumawag bilang believer? Who you gonna call? Ghostbuster. Ay sa Ghostbuster talaga tumatawag eh. Ay pag may sakit kung sino-sino mga Ghostbuster ang tinatawagan. Oh. Pagka may kakulangan, kanino ka dapat tumawag? Ha? Bankmaster. Hindi. Kung kanino. Pagka may nakasakit sa kanyang damdamin, anong unang iniisip? Pagbawi, pagganti. Sino dapat gumanti? Ang Diyos. Yun ang tunay na mananampalataya. God is our vengeance. Pag parang wala kang kakampi, anong gagawin? Maghahanap ng kakampi? Hindi. Pumapunta ka sa Panginoon sapagkat siya ang iyong kakampi. Ano pa? Pagka ikaw grip na grip, sama-sama ng loob, sinong comforter mo? Ang Panginoon. Come to me, who are tired and heavily burdened, and I will give you rest and comfort. Di ba si Lord? Kaya nga mga kapatid, hubarin na natin yung lumang pag-iisip na yun. Lumakad na tayo na parang may Diyos. Tunay na may Diyos. Pag may problema ka, ano man yan, you are tempted to bumawi. Galit na galit ako doon sa ginawa sa akin. Kakainis. Anong gagawin mo? Sa halip na ikay bumawi, humarap ka sa salamin. Sabi mo, ako'y may Diyos. Ako'y may Diyos. Ganun lagi sabihin nyo, kahit wala kayo salamin. Pwede nyo sabihin sa sarili nyo, pagka kayo natetem, ako'y kawawa, ako'y kinakawawa, ako'y iniwan, ako'y pinabayaan, ako'y walang makain, etc., etc. Sabi nyo lagi, ako na may Diyos. Ako'y may Diyos. Hindi ako alienated from God. I am not separated from God. In fact, sabi niya, you are no longer foreigners or aliens, but you are fellow citizen and member of His household. Ephesians 2 verse 19. I am a child of God. I am a citizen of God. Bakit mo sasabihin na ikaw ay pinabayaan? You are a son of God. You have a loving Father in heaven. Hindi lamang basta you have a God. You have a God that loves you so much. Hindi lamang basta God. You have a God that you can approach. Hindi ka na haharangin, makaka-approach ka confidently, boldly to the throne of grace. At pagkatapos, hindi lamang basta God, but God who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask for or imagine. Amen, mga kapatid. So, kung itatanim mo lang sa isip mo ito, mga kapatid, lalakad ka na may Diyos. Lalakad ka na confident sa buhay. Hindi ka matatakot sa retirement mo. Kaya ako nasasabi retirement dahil nadating din sa buhay namin, mag-asawa yun. Ano kaya pag nag-retire na si Piwi, kay Pastor Aasa, ay ano. Lord, hindi ako pwedeng umasa kay SSS. Ay, ang liit pala. Hindi ako pwedeng umasa sa mga investment. Ay, minsan ang investment pumapalpak. Hindi ako pwedeng umasa sa mga anak ko. May pamilya din sila. Hindi ako pwedeng umasa lalo sa mga magulang ko. Nauna na sila. Ay, saan ako aasa? Sa aking Ama sa langit. Amen. Amen. Yun ang tunay naman ng palataya. Sumasampalataya. Nasa isip yan. Nasisimula sa isip, mga kapatid. Amen. Sunod, mga kapatid. They have lost sensitivity to moral truth. Ayan. Naging kalyo na ang puso. Naging kalyo na. Wala nang sensitivity. Di ba ang kalyo makapal? Makapal ang kalyo. Wala nang sense. Hindi na sensitive. At ang kalyo, mga kapatid, ito pala ngayon ko lang natutunan. Na ang kalyo pala, pastor, hindi biglaan. Unti-unti pala yun. Yung pala yung unti-unti. Walang kalyo, isang gamit. May kalyo na, paltus palang tawag doon, paltus. Yung may tubig. Pero ang kalyo, mga kapatid, ang pagkapal, unti-unti. Ganon din sa puso, mga kapatid, unti-unti. Aba, yan. Malaking kanyan.
I-meditate natin yan. Unti-unti yan. Nagsisimula muna sa maliit. Palaki ng palaki. Hindi mo na nararamdaman kasi unti-unti. Una muna, bad jokes muna. Mga bata, listen mga bata. Sino mga kabataan dito? Si Pastor Rodel, Tatay Lori, yan, mga kabataan yan. Una muna, bad jokes, then bad words. Bad words na. And then, cursing na. Yung bad words, naka-address na doon sa tao. Gets nyo mga kapatid? Ako'y nakarinig nung isang araw, may daladala. Abay, paglaglagay, forgive me for the word, nung nalaglag yung daladala, ay, 7. Christian yun, sabi ko, ay, ano yan? Ay, 7 po, pastor, yung 7. Kasi may 8. Ano ka? Alam ko yan, bad word yan. Hindi tama yan, hindi maganda. Kung sabihin masungit naman si pastor, masyado namang strict. Mga kapatid yan, nagsisimula yan eh. Sa maililiit na, hindi naman masyadong masama, paano-ano lang. Pero kaya nga kalyo, unti-unti yan. Hindi ka bibiglain yan. Mamaya yung 7 na yun, naka-address na doon sa tao. You. Tiga, mga kapatid. Baliwala din. Pag nagawa na yun, baliwala na yun. Kasi kalyo na. Sanay na. O, una muna, pahiram muna ako ng kaunti. Lala ko pa masahe. Pahiram naman ng kaunti. Pambili lang. Pahiram ng kaunti muna. Palaki ng palaki. Tapos yung hiniram, hindi na papayadan. O, pagkatapos nung hindi na nagbayad, sunod, in-scamming ka na. In-scam na. O, alam mo ba, may project kasi ako na malaking scam na. Pero wala nang kalyo, wala nang ramdam. Insensitive na kasi nasanay na sa maunti. Nagkalyo na. Tapos may lying na, may white lies muna. Puting kasinungalingan muna. Kaya sabi ko sa mga kapatid, huwag niyo na lang kayo magsinungaling. Sabihin niyo lang totoo. Eh yung masasaktan siya sa katotohanan, ayaw mo masaktan kasi ng katotohanan. Pero yung inawa white lies mo, quote mo, nagsisimula yun dun kasi lying is still, Satan is the father of lies. Kaya lying is still, a sin. Kaya nga hindi pwedeng small compromise muna, small sin, then big sin, then open sin. Hindi na nahiya. Open na. Tapos, hindi na nagre-remorse. Hindi na mabigat para sa kanya. And then, hindi na nagre-regret sa sin. Yun po yung unbeliever. Pero hindi ka ganun, kapatid. Hindi ka ganun. You are sensitive to sin. Because you are spiritually renewed. Kaya we hate sin. John chapter 16 verse 8. We are convicted of righteousness. The Holy Spirit in us convict us of righteousness. Mga kapatid, you are sensitive to sin. Binigyan ka ni Lord din ng discernment. Alam mo ang mali at alam mo ang tama. Kaya pag parang mali yata yung gagawin ko na yun. Sumunod ka, kapatid, sa leading ng Holy Spirit. Kasi pag sinabi mo, parang mali yata yung gagawin ko, yakin na. Yakin na muna, sa susunod na. Ang ibang style. Ay, makakalyo ka. Magiging matigas ang puso mo sa susunod. Hindi ka naman, parang mali yata yung nagawa ko. Lapit mo na kay Lord. Lord, salamat po sa righteousness na binigay mo sa amin. Salamat po sa kaligtasan. Inaamin ko po na mali ang ginawa ko po, Panginoon. Thank you po na mayroon akong kalakasan sa susunod, hindi ko na magagawa. Pero pag sinabi mo, layain na. Madami naman gumagawa. Ginagawa naman ng karamihan. Kalyo na, kapatid. Nagkakalyo na. Ano pa? Yung tinatawanan ang kasalanan. Ginagawang entertainment. Justifying sin because everyone is doing it. Mga kapatid, sabi ni Pablo, take that off. Ubatin nyo yan. Yung old clothes na yan, hindi na bagay sa'yo. When it comes to sin, we are sensitive. Amen mga kapatid? Walang maka-amen eh. When it comes to sin, we are sensitive mga kapatid. Hindi lamang sin, when it comes to hurting someone. Everything, hurting pala. Narinig ko yun. Kinurek ako, hurting someone. Hindi hurting, hurting. Kasi dito sa charts. Dito kasi sa church, okay lang. Walang masama doon. Dito sa charts ay talagang may correction, tinatanggap. Yun ang maganda sa spirit of unity, of love, of grace. Amen, mga kapatid. Amen. Hurting.
nawala tuloy ako. Ano kaya example na sasabihin ko, mag-i-illustrate ako eh. When it comes to hurting someone, dapat din maging sensitive ka. Tumayo ka doon sa pwesto ng isa. Kung itong bang gagawin ko, makaka-hurt sa aking kapatid. Di ba? Ganun din. Kasi kung sasabihin mo, bahala siya. That's insensitivity. Callousness yun. Self-centeredness yun. Bakit? Ako lang ba ang mali? Ba't ako na lang ng ako? Ako lang ba lagi magbibigay? Ako ba lagi magpapatawad? Ako ba lagi maghahabol? Di ba dapat minsan ako din naman ang bida? Ako din naman ang sentro? Ako din naman ang mas importante? Ako din naman ang mas mahalaga? Ako din naman ang may value? Dapat gawin din nila sa akin. Pero kapatid, that is not you. God has given you a new heart. And we are living in an atmosphere of grace. Hindi ka naman niligtas nila dahil ikaw ay mabango eh. Nung bulo ka nga, kaya ka niligtas nila. In the same way, God has shown you His love. That's why you love Him. Therefore, that love can be shown to others. Amen, mga kapatid. Indulgence in sexual impurity. Ito na yung last. Ito yung pinaka-worst result. Bumaksak na sila. Sexual impurity na. Yung mga idol worshiper, given to sexual immorality. Kapag idol worshiper ka, asahan mo na, sexually immoral ka. Kasi yung idol worshiping is just like spiritual adultery. Nakikiapit ka spiritually. In the same way, physical manifestation will come. Mga pagano, buti lang di tayo pagano. As sabi sa Galatians chapter 5 verse 20, list the acts of the flesh including adultery ito. Idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division. Pagkakahati-hati, isang bowl of soup lamang yan. Iba-ibang ingredients, iisa yan. Part of yung old flesh mo na sumamba sa Diyos, Diyosan, idolatry. Self-centeredness. Sabi naman ng iba, tao lang naman ako. Tao lang naman ako nagkakasala. Abay, baguhin mo nga ang isip mo. Hindi ka tao lang. Anak ka ng Diyos. Hindi ka tao lang. Hindi ka basta tao lang. Anak ka ng Diyos, mga kapatid. Bago nilalang ka na. Kaya baguhin mo yung pag-isip mo. Pag nasa isip nyo lagi, tao lang naman ako, nasasaktan. Ay, sa susunod, wala ka nang gagawin kundi, tao lang naman ako, nasasaktan. You're justifying your faulty behavior. Tao lang naman ako. Yes, admittedly, tao lang tayo lahat. Walang perfect sa atin. Pag ikaw ay naghanap ng perfect, may problema ka, kasi ikaw ay imperfect din. Hindi ka perfect. Kaya maganda dito sa church na ito, kahit hindi tayo perfect, ang kapangyarihan ng Diyos ang makapangyarihan. In our imperfection, God's power is demonstrated. Sa kabila ng kahinaan ng kapatiran, bakit ka mahal ko yan? Sa kabila ng pastor na yan, bakit ganyan pastor na yan, mahal ko pa din? Yung kapatiran, bakit kaya mahal ko yan? Because of the grace of God. Because of the love of God, because of the power of God. Kasi bago na nga ang puso mo, in-empower ka na nga ng Diyos na magmahal. Amen, mga kapatid. Kaya huwag tayo maghahanap ng perfectong church. Sapagkat hindi ka perfecto. But in spite of the imperfectness of the church is perfect because of Christ. Amen. Because Christ is perfect. Perfecto ang Diyos. Amen. Baguhin natin ang isip natin. Kaya nga itong message na ito, address sa mga pagano, pagano ka ga? Hindi naman. Address sa mga hentil, hentil ka ga? Hindi naman. Ang mga hentil, sila nagsisiraan eh. Kaya nga sabi doon, for the degradation of themselves, destroying one another. Sila nagsisiraan. Pero mga kapatid, kung kasama ka sa church, you are not going to destroy one another kasi we are in unity. Kung kasama mo sa church yan, mga kapatid, hindi mo kaawa yan. At kung meron ka man kagalit sa church na isa, baka meron na kayong hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang kagalit mo sa church ay 2, 3, 4, 5, 6, baka ikaw na ang problema. Tama? Tama. Ikaw na pala ang may problema eh. Pero mga kapatid, hanggang nasa church ka, kakampi mo yan. Kakampi mo kasi you are a part of the one body of church.
At kapag ka nasaktan mo yan, hindi lang siya sinaktan mo yung church. The body of Christ ang sinaktan mo. So pagka ganun, ipanalangin mo na lang kapatid, isumbong mo kay Lord. May Panginoon nga tayo, may Diyos ka nga, hindi ka nga alienated from God. Sabi mo, Lord, ayusin mo naman itong aming sitwasyon. O ayusin mo puso ko, baka naman ako may problema. O ayusin mo mata ko, baka bulag ako, hindi ko nakikita. O dapat ko makita, hindi ko nakikita. Isipin mo kapatid, halimbawa kung nasira mo ang isang kamember mo sa church, ipinamalita mo kasira na isa mong kapatiran, at nakarating sa iba, di ba hindi lang naman siya nasira? Nasira mo ang church. Kasi, akala mo ba nung pinamalita mo yun, hindi ka rin nasira sa iba? Nasira ka din doon sa pinagmalitaan mo. Bakit? Isipin mo, ginawa mo yun doon, baka gagawin mo rin sa akin susunod. Tama, mga kapatid. Kaya, hindi ka nanalo. Nung pinamalita mo ang kasiraan ng isa, nawasak ang dapat sanang buo. Buti na lamang nasa isang katawan tayo. The truth, mga kapatid, if you have the same faith, as long as if you have the same Savior, the same Lord, the same hope, the same Father, and the same God, anumang disagreement mo, mga kapatid, should never cause you and enough to cause you division. As long as you have the same faith, as long as you have the same Lord, the same Savior, the same hope, the same Father, the same God, mga kapatid, iisa ka pa din. You're still a body of church. Pero kung iba na ang faith niya, iba na ang Lord niya, iba na ang hope niya, iba na ang Savior niya, hiwa-hiwalay na tayo niyan. Kasi iba ng body, iba ng part of body siya. Sa ibang body na siya nakabilang. Pero as long as we are in the same body, we are part of the same body, we are united, kapatid. Iisa tayo. We have all the weaknesses, kakulangan, pero yung part ng body ang pumupuno naman nung sa kakulangan ng iba. Amen, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Instead na division, ano ang first ministry natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid? Reconciliation! We have been given the ministry of reconciliation, mga kapatid, not division. So kapag may problem, mga isang kapatid, ang approach niyo, instead na kumampi ka, instead na gatungan mo, anong gagawin mo? I-reconcile mo. Pagsunduin mo. Pahupain mo ang apoy. Sa halip na buhusan mo ng gas, pahupain mo ang apoy. O mga kapatid, sa halip na lalo mong galitin, palambutin mo ang puso kasi nga ang ating ministry ay reconciliation. Kapatid, Gentile ka pa ba? Hindi na. So kung hindi ka na Gentile, hubadin mo yan kung meron ka pang ganyang attitude. Hubadin mo yan. Next, Roman numeral number 2. The transformation through Christ. Verses 4 to 20 to 21. Ano ang transformation? Sinasabi dito, verse 20, that however is not the way you learn. Sabi niya, yan ay sa mga hentil. But that is not the way you learn. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Ang ibang translation na kinuha ko, English Standard Version, but that is not the way you learn Christ. Sa Berean Standard Bible, but that is not the way you come to know Christ. Sa literal translation ng Berean, but you have learned Christ this way. Learn Christ. Sa King James, but ye have not so learned Christ. So, hindi lamang learning about Christ, but Christ Himself. Personal, mga kapatid. Personal. Yung salvation ay knowing Christ personally. Nakilala mo mismo si Jesus, hindi lamang basta tungkol kay Jesus, kundi si Jesus mismo, nagkaroon kayo ng personal relationship. Personal relationship, not just knowledge. Ang transformation is from the inside. Pero siyempre, nire-remind din ni Paul, yung identity nila, na hindi naman kayo yan, hindi naman kayo yung mga ito. Kayo, ngayon, ito. You have come to know Christ. So knowing Christ is not just how you believe, but how you live. Transformation is from God. Transformation is from the inside, by grace. Hindi condemnation. Kundi by empowerment. Tayo nagiging malakas dahil napapakinig natin ang message.
We become mature Christian sapagkat narinig natin ang message. Because we learn Christ, not just what the not just the Bible, but Christ. Not just about Him, but Him. Kaya mga kapatid, ito po ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, at paalala lang. Ang hearing, we learn by hearing. At saan tayo unang natututo? Di ba sa message sa church? Pag natin tayo sa church. Kaya naman, with due respect at with love, napakiusap ko naman sa isa man nating kapatiran, lalo na yung mga matatanda. Pag nagbigay ng illustration minsan, ng message, uy, nabanggit si Nora, magkikwentuhan na. Nagpipreach yung pastor, pero may nabanggit na related doon sa kanya, magsasaysay. Alam mo, nung bata ako, ay si Nora, ay paborito ko. Nagkwentuhan na, ay nangangaral ng pastor. Alam niyo mga kapatid, minsan, yung mga mahahalagang bagay na dapat mo mapakinig, namimiss mo. Kaya pag uuwi ka sa bahay, discuss mo nga natutunan ko, abay, si Nora pala, patay na. Ay, nawala na yung message. Abay, paano'y haba kasing nakikinig? Alam niyo, sa totoo lang, yung makinig ka na kay Pastor James na nakatingin kayo, mahirap na. Yung abalahin ka pa ng katabi mo. Di ka? Hindi mo na nga maintindihan ang pinagdaangat ni Pastor James. Ay tapos sisikuhin ka pa, kikwentuhin ka pa ng katabi mo. Ay ito yung with love, with respect mga kapatid. Ito yung pag-ibig kaya ako sinasabi. Sa mga kabataan naman, please naman, pag nasa loob ng church, yun naman mga cellphone ninyo, kayo nakatungo, akala mo yung nagme-meditate? Hindi. Nagse-cellphone. Huwag naman muna naman. Pakiusap lang mga kabataan. You have all that time para sa cellphone ninyo. Ngayon ko kayo katulad ko, kaya ako may cellphone kasi nagte-take note ako. Kaya may cellphone ako, nagte-take note. Nagte-take note ako ng preaching ni Pastor Rodel, para ma-preach ko rin. Kaya ako tinetake note. Pero mga kapatid, kung hindi mo naman ginagamit sa pagte-take note o pag-scroll ng Bible verse, huwag nyo na naman ilabas dyan. Minsan kita pa ng katabi, may bago, may bisita pa, yung napapatingin yung bisita. Abay, luma ng kapatiran na yung nagsiselfone. Huwag naman gayon mga kapatid. This is with love. Ito yung pag-ibig mo mga kapatid eh. Kung nung araw, walang pag-ibig ito, paghahalbutin ko ang cellphone ninyo at ilalagay ko doon sa box na doon na may padlock. Ay, hindi, dahil pag-ibig ito mga kapatid eh. Kasi message, sa message tayo matututo. Sabi nga dito, hearing is being taught in Him. This is the doctrine of Christ. The doctrine of His finished work. Jesus and His finished work. The gospel of grace. The sound doctrine. The same faith. Paano tayo magkakaroon ng same faith kung ibang message ang naririnig mo? Yung message na pinipreach dito, hindi yung naririnig mo. May sarili kang message dyan. Message ng kaibigan mo sa messenger. Paano ka magkakaroon ng same faith? Mga kapatid, sana po ay naintindihan ninyo ko. Ito po ay salita ng Panginoon. Huwag po natin baliwalain ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo hindi ito without condemnation. Hindi ko kayo kinokondemn. Dahil ako minsan nagigilty din pagka nag-text ang Lazada na may delivery. Nagigilty din ako mga kapatid. Pero hindi po ito excuse. Ito po yung mga kapatid ay paglilinaw, pagbubukas ng isip, pagpapakita ng dapat nating isuot. Ano yung isuot natin? Ang bagong katauhan natin, bagong damit. At paano natin matututunan to? Makinig ka sa mensahe. Tapos sabi, ala ko na may makikinig pagka uwi ko sa bahay. Manunod naman ako ng video. Ala, hoy! Subuko natin yan. Ay ako'y nanonood eh, maya-maya ay may makausap ng iba. Mga may dadaan yung aso. Hello, eso! Maya-maya may magdo-doorbell. Aso! Maya-maya, hindi maaabala. Doon ako sa kwarto. Ilalagay ko yung cellphone doon. Bukas ang aircon. Uy, tapos na pala. So, habang nandito sa church, mga kapatid, kasi dito sa church talaga makakapakinig ka, sa totoo lang. Kasi live. Diba? Iba yung pag-live. Iba yung may interaction. Iba yung na may mention ng pangalan. Pagka patulog-tulog ka, pwede kitang tawagin. Ate Cora, gising muna. Di nagigising ka. Ito may pag-ibig lahat, mga kapatid. Kaya nga kailangan natin isuot yung helmet of salvation. Ano ba yung helmet of salvation? That grace, by faith, we have been saved. We have been saved by faith through grace. Hindi ito pinagtrabahuhan. Breastplate of righteousness. Our righteousness is given to us by God. His righteousness, not our righteousness.
Because on the cross, He who knew no sin became sin for us, so that we might become the righteousness of God in Christ. Suot mo lagi yung kapatid, breastplate of righteousness, the gospel shoes. Ano yung gospel? The good news, the grace, the message of grace, the finished work, and the sword of the Spirit, which is the word of God. And we need understanding, and revelation will come by the Holy Spirit. At ano to encouragement sa atin? To grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa kalalago? Sa grace. Sa kalalago? Sa knowledge of Jesus Christ. Amen, mga kapatid. So, anong truth? Jesus. Jesus is the truth. Well, there's no other truth but Jesus. Third, Roman numeral, the process of sanctification. Ephesians 4, verse 22. Last verse. Anong gagawin, mga kapatid? Put off the old self. Kaya mo yan? Tapon mo yan. Sabi mo lagi, ayoko na yung gawin yan. Put off the old self. Kaya nga ang language dito taking off dirty clothes. Ano pag nagte-take ka ba, nalaglag ba ng sadya yung damit mo? O hinubad mo? Hinubad mo. Sinasadya mo yun. May intention ka at may decision ka na hubadin yun. At ang transformation begins with recognizing na kailangan mo ng ilay doon ito. Hanggat hindi mo ina-admit na kailangan kong bitawan ito, hindi mawawala yan. Hanggat hindi mo ina-admit na, ay kahinaan pala yan, hindi pala dapat yan, hindi mawawala yan. Hanggat lagi ka nagawa na excuse, sila naman kasi sila ang may dahil. Pag ganun lagi excuse mo, hindi mo mabibitawan yan, dirty clothes na yan. Hindi mo mahuhubad yan. Kailangan aminin mo muna, Lord, hindi ko po kailangan to, hindi ko gusto ito, hinuhubad ko ito sa pangalan mo. And renewing of the mind, continuous renewing, 12:2, Romans chapter 12, verse 2, transformation of the mind. Laging mga kapatid, nasa isip, aalsin ang mali, ipapasok ang tama. At anong dapat nakasiksik dyan? Si Jesus at kanyang tinapos na nagawa. Actually, I have prepared a separate message for this. Pero hindi ko pipreach ito ngayon dito. Later on dyan, pagka may free time tayo, Philippians 4:8, ano ba dapat ang laman ng isip mo? Whatever is pure, noble, righteous, true, lovely, admirable, and worthy of praise, think of such a thing. Tsaka na natin pag-usapan, yun ang isip mo sa isip mo. Putting on a new self. Sabi niya, take off the old self, which is being corrupted by deceitful desires, and put on, yan, sa next preaching na yan. Hindi na akin yan. Hindi na ako nasakop yan. Ano yung gagawin nila? Put on the new self. Verse 23. In conclusion, yung old life natin is not just a bad behavior, it's a broken way of, thinking that flows from a hardened heart and a blind mind, leading to corrupted life. This is not who you are anymore. Sabihin nyo nga, I am not this. Kaya kapatid, kung suot mo pa ang lumamong damit, anong dapat mong gawin? Hubadin. Hindi na ikaw yan. Anong take away natin? Take away, basahin natin sabay-sabay mga kapatid. We are already a new creation in the image of Christ in true righteousness and holiness. Therefore, we take off the old clothes of our old dead sinful. Kanino yung clothes? Doon sa old, the dead na hindi na ikaw. Ibaon mo na yun. Old, dead, sinful self in the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin po, Panginoon. Tunay, Lord God, na sa pagmamahal mo, hindi mo kami pinabayaan mabulok, po, Panginoon. Sa pagmamahal mo, hindi mo kami pinabayaan, Lord God, na malaglag sa apoy ng impyerno, Lord God. Noong kami ay marumi, noong kami kaaway mo, Lord God, noon ka namatay sa krus para sa amin. Pagpapakita lamang ng iyong tunay at hindi mapapantayan at hindi ma-describe na pag-ibig sa amin. Kaya Lord, wala po kaming ibang magagawa kundi tanggapin ang pag-ibig mong yan. Tanggapin ka namin bilang aming Panginoon tagapagligtas. At aminin sa aming mga sarili na wala pala kaming kayang gawin para kami maligtas, kundi ang panampalatayanan lamang ang tinapos mong gawa para sa amin. Kaya ikaw kapatid na naririto, nais mo rin na tanggapin si Jesus. Ikaw na nanonood, nais mong tanggapin si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako'y kumakatok sa iyong puso. Buksan mo ang aking puso at ako'y papasok sa iyo. At ikaw'y pagkakalooban ko ng buhay na walang hanggan. Lilinisin kita sa lahat ng karumihan at papatawadin sa lahat ng iyong mga kasalanan.
past, present, and future sin. How can I forgive you? Because I have already shed the payment for your sin, now and forever. Accept what I'm offering you, and all I'm offering to you is your salvation. Kapatid, sumunod ka sa isang maiksing panalangin, Panginoong Jesus. Samahan po natin sila, kapatid. Kahit na ipanalangin na natin ito in the past so many times, alam natin na ligtas na tayo. But for the sake of those who are not yet saved, let us join them in this prayer. Laksan natin, Panginoong Jesus, ako po'y mapapahamak nang wala ka. Salamat na lamang namatay ka sa krus para sa akin upang pagbayadan ang aking lahat ng kasalanan. Salamat po, Jesus. Ikaw ang napako sa krus para sa akin na dapat sanay ako. Salamat, Jesus, na ako'y pinatawad mo na sa aking lahat ng kasalanan. At ngayon, itinuring mo ng matuwid. Isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay at mabubuhay na kasama ka magpasawalang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So kapatid, kung pinanalangin mo ang panalangin na yon, manampalataya ka, magtiwala ka sa pangako ng Panginoon. Siya ay tutupad sa kanyang mga pangako. At ang pangako niya ngayon, sa oras na ito, ikaw ay isa ng ligtas. Lord, thank you po, Lord, God, sa iyo pong mga mensahe ngayong umaga. Ikaw ang patuloy na mangusap sa amin. Magbukas sa amin po, Panginoon, ng mga revelation mo po, Panginoon. At alam namin po, Panginoon, na this is a testament of your victory. You are victorious. Therefore, we are also more than overcomer. We are victorious in Christ. Napagwagian mo na ang kamatayan, napagwagian na rin namin ang kamatayan. Napagwagian mo na ang kasalanan, napagwagian na rin namin ang kasalanan. Napagwagian mo na si Satanas, napagwagian na rin namin si Satanas. Kaya pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nadako po tayo sa pagpapirapiraso ng tinapay. Ihanda po natin ang ating mga puso.